Ngayong pila nagiging malinaw na ang magiging resulta ng eleksyon kung sino ang pasok sa top 12 ng mga senador. Nagbigay na ng kanilang mensahe sa naging eleksyon ang ilang mga kumandidato sa pagka-senador. Si dating Department of the Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos Jr. pinasalamatan ang lahat ng sumuporta sa kanyang kandidatura sa pagka-senador at binati naman ang mga nakapasok sa partial tally ng botohan na kasama niya sa alyansa ng administrasyon. Sa aking mga kababayan, tapos na po ang eleksyon. Naway magkaisa na po tayo dahil iyan po ang susi sa ikauunlad ng ating bansa. Si One Rider Party List Representative Retired Colonel Bonifacio Busita naman na tumakbo rin sa pagkasenador, tinanggap ng hindi siya pasok sa mga mananalo. Pero pangako nito na ipagpapatuloy pa rin niya ang kanyang advokasya para maging ligtas ang mga motorista. Itutuloy po natin ang pagtataguyod ng inyong kaligtasan at proteksyon. Si dating Senator Bong Revilla naman, ang emoji lang na ito sa kanyang Facebook page ang kanyang mensahe. Sa local positions naman, si Senator Cynthia Villar nagpaabot na rin ng pasasalamat sa mga taga Las Piñas na sumuporta sa kanya. Bigo siyang manalo bilang kongresista ng Lone District ng syudad. Hindi naman anya dito natatapos ang kanyang serbisyo dahil patuloy anya siyang magsusulong ng mga programa at advokasiyang makatutulong para sa mga taga Las Piñas. Si dating Senator Antonio Trillanes naman na bigong makuha ang posisyon sa pagkaalkalde ng Caloocan City, nagpaabot na rin ng pasasalamat sa kanyang mga kaibigan, supporters at volunteers na sumama sa kanyang kampanya. Sinabi nito na nangampanya naman siya ng patas at nagpresenta ng kanyang plano at plataforma. At si Manila City Mayor Hani Lacuna Panga naman na naging katunggali ng nagdabalik sa posisyon na si dating Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso, nagpasalamat na din sa mga sumuporta sa kanyang kampanya at malugod na tinanggap ang pagkatalo. Ipinagpasalamat at ikinarangal naman ni Mayor Hani ang makasaysayang pag-upo niya sa pwesto bilang unang babaeng alkalde ng Maynila. Buong kababaang loob nating tinatanggap ang kapasyahan ng higit na nakararami sa atin. Maraming salamat sa pagbibigay ninyo ng pagkakataon na ako'y maging kauna-unahang babaeng punong lungsod sa kasaysayan ng Maynila.